Nahirapan ako pumili ng course. Ano na ba yung mga nasa list mo? Gusto ko sana mag-nursing. Nursing? Alam ba si ate, punta ng Amerika? Kaya nga ayaw namin eh. Bakit naman? Siyempre, pag pumunta siya doon, may hirapan na kaming makontak siya. Kahit na ganun kalaki yung kita niya, papalay siya sa amin. Pero okay lang naman yun, di ba? May cellphone naman, may computer naman. Pero kahit na, iba pa rin yung kasama mo, di ba? Saan nakakalungkot lang, siyempre, paano pag siya naman yung nagkasakit? Sino naman yung mag-aalaga sa kanya? Mga nurses doon. Saka hindi lang yun eh, sa country natin. Pabawasan ng pabawasan yung mga magagaling nating mga trabahador. Kakapunta sa ibang bansa, hanggang inaasam nila, malaking kita. Pero alam mo yung kita na yun, pumupunta sa economy natin dito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap naman ng mga tao dito. Kailangan natin talaga ng remittances o Kahit gano'n naman, kahit naman tumaas yung economy natin, wala namang nararamdaman tayong mga Pilipino. Ganun pa rin yung prices ng mga products natin. Lalo pa nga tumataas. Pero di ba, nagtutulong naman. Kahit papaano. Ewan ko, pero di ba, basta ayaw ka talaga. Ayaw ko talaga siya ngayon. Ayaw mo nang sikat siya sa ibang bansa. Wala nang pakialam kung mag-isikat siya. Gusto ko siyempre galing Pilipino, kulturang Pilipino. Gusto magkakasama yung pamilya. Parang nagsuspread naman yung kulturang Pilipino doon. Kasi yun, parang sharing of cultures nandun na. Ayaw ko lang. Kulang pa rin. Parang kung darating na Pasko, wala na siya. Malungkot ka rin, di ba? Kahit na may computer, may cellphone, kahit may contact kami, iba pa rin talaga yung kasama. Basta ayaw ko talaga, kahit na gano'ng kalaki pa yung mga kikitain niya doon, at kung gano'ng pa karami yung mga ipapadala niya sa amin, ayaw ko. Ayaw mo ng masayang Christmas na maraming gifts, maraming pagkain, o Ano ba winis na gifts after bigyan mo yung gifts? Tapos na, iba pa rin yung kasama sa ikaw, gusto mo bang mapalayo sa pamilya mo because of that having malaking kita. pero ano mo ba, 3 times ang kita nila doon. So what? Nagtutulong naman sa atin eh. Ayun nga, it's not about the money, di ba? Kasi iba pa rin yung pagkasama mo. Yung alam mo yun, yung mamimaintain pa rin na magkakasama kayo kahit anong nangyari. Alam mo kasi yung country natin, wala talagang enough money to give them. Yung kita nila dito, wala lang yan sa ibang bansa. Pero huwag mo isipin about sa country, yung sa atin na lang eh, yung sa mga Pilipino na lang eh. Ano bang napapala natin sa pagpunta sa ibang bansa? Oo nga, malaking kita, maraming napapadala sa atin. Pero yung remain ba ng pagmamahal sa bawat isa, nandun pa rin. Diba? Parang lalo tayo napapalayo sa isa't isa. At dahil din may-influensyahan siya ng ibang bansa, yung kultura nila, napapasa nila sa atin. Kaya tayo, wala na tayong sariling pagkakakilanlan. Pero kapag inisip mo, other than the family problems, wala naman ibang bagay na nag-a-affect sa country, di ba? All of them are good. Pwede rin. Kung nga naman, pag umalis si ate, tapos pag bumalik siya, maraming pasalubong. So, di ba? Maraming boxes, pasalubong, di ba? Maraming chocolate. Marami na kaming pera. So, naka-brain drain pa rin ba yun? Hindi kasi yung brain drain, lahat ng mga marunong or lahat ng mga skills, Kinukuha na ko. ibang bansa. Oo, sa bagay yun ang problema. So, in short, kahit na malaking kita nila, kung mga natitira naman dito sa Pilipinas ay mga bokol, wala rin mangyayari sa atin. Sa bagay. Kaya dapat, maging nationalistic pa rin tayo. If alam natin na magaling tayo, makakatulong tayo sa ibang bansa, dapat isipin natin na dapat dito muna tayo sa sarili natin na kasi dito tayo lumaki. Ganun lang talaga kapag globalization pinag-usapan, no? Ay, parang sa isip ng iba, maganda yung globalization, pero sa totoo lang, nakaka-disappoint kasi kinukuha ng ibang bansa yung mga dapat nasa atin. Exchanges of cultures, exchanges of ideas, yung mga technologies, investments, lahat yan. Pero hindi naman nakakatulong sa pag-unlad ng bawat tao. Dapat kasi hindi pa natin inaalis sa isipan natin na meron pa rin tayong Diyos na siya pa rin yung nag-aano sa lahat. Pero tayo lang din yung gumagawa ng mga desisyon
kung magiging maganda ba o pangit yung magiging resulta. So, tingin mo mag-nursing ka na lang para makasama kayo sa globalization na sinasabi ng migration of nurses and other jobs. Siguro kapag mag-nurse ako, dito na lang ako. Yan, tamang desisyon yan. Supportahan mo ito dyan. Pero, seryoso muna tayo. Hirapan na ako pumili ng first eh. Grabe ka naman, magtatapos yung taon. Hindi ka ba nakapili ng course? Bakit naman? Ano naman mahirap doon? Alam mo kasi gusto ko sana mag